Welcome to Love Lines. O sa linggo ng Pentecostes. Noong nakaraan ng linggo ay pinag-iwang natin ang naging kapistahan ng pag-akyat ng ating Panginoong Jesucristo sa langit. Sa kapistahan ito, narinig natin noong nakaraan ng linggo ang tatlong katanungan ng ating Panginoong Jesucristo kay Apostol San Pedro. Unang-una ang katanungan ng sabi ng ating Panginoon, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sabi ni Pedro, opo, Panginoon. Pangalawa, gayon din ang katanungan ng ating Panginoong Jesucristo kay San Pedro. Sabi ng Panginoon, Juan, Pedro, o Simon Pedro, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Medyo naiirita si San Pedro dahil sa katanungan na ito ng ating Panginoon. At pangatlong bisis na tinanong ng ating Panginoon Jesucristo si San Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Ano po ang tugon ni Simon Pedro? Opo, Panginoon. Alam mo kung gaano kita kamahal. Alam mo kung paano kita iniibig. Ito po yung sagot ni Simon Pedro na nagagalit. Ito po yung sagot ni Simon Pedro na may halong inis na nakukulitan sa katanungan ng ating Panginoon. Hindi niya naunawaan, hindi niya naiintindihan na ito ay confirmation na siya ay magiging ulang sa kupapa ng ating simbahan. Dahil tatlong beses siya, itinatawag niya ang ating Panginoong Jesucristo. Pero kapatid, sa linggo ito, isinasagawa natin ang kapistahan ng banal, ang kapistahan ng Pentecostes. Pero bago yun, ang mga simbahan ay nagdibang una na tinatawag natin 90 Tubig Mass para sa kapistahan ng linggo ng Pentecostes. Ito po yung pagninilay, pasasalamat at pakikinig sa mga mensahe ng Diyos para lamang maunawaan, maintindihan ang mga misyon natin sa ating buhay. Ito ang pinakamatandang rupina na itinadasal ng mga Kristiyano noon hanggang sa kasalukuyan, sapagkat pinaniniwalaan nila na ito ang ipinagdasal ng mahal na Birheng Maria at ang mga apostol bilang kanilang paghahanda sa pagdating o pagbaba ng Espiritu Santo sa araw ng Pentecostes. Noong ika-24 ng Mayo, taong 30 AD, bumaba ang banal na Espiritu Santo at dito ipinanganak ang ating simbahan Katolika. Sa pagbaba ng banal na Espiritu Santo, napuspos ang mga tao roon, napuspos ang mga alagad, at sila po ay nagpita ng iba't ibang lingwahe.
Ang ating simbahan ay tinatawag ng Panginoong Jesucristo 3 taon bago ang kanyang kamatayan at pinili si San Pedro na kauna-unahang Santo Papa. Pagkatapos ng pangyayari na ito, ipinahayag ni San Pedro at ng mga apostol sa maraming mga Hudyo na ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi namatay, ngunit muli nabuhay. Dahil sa Espiritu Santo, naging matibay ang pundasyon ng ating simbahan at lumaganap ang pananampalataya at kumalat ang mga Kristiyano sa buong mundo o sa buong daigdig. Kaya nga ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, bago siya umakyat sa langit, pumayo kayo at ipaaral ninyo ang mabuting balita. Kaya ang pangyayari ito ay natupad sa Misteryong Pascual at ang dakilang kapistahan ng Pentecostes. Dito nagtatapos ang panahon ng Pasko na muling makabuhay at pabalik naman tayo sa panibagong kalendaryo ng ating simbahan. Mga kapatid, ang Espiritu Santo ay ang tatlong persona sa banal na Santo. Sa susunod na linggo ay ating pagdiwang ang Trinity Sunday. Sa kwento ng aklat ng Genesis, nilikha ng Diyos ang lalaki at babae. Wala pong nilikha ng iba ang Diyos, kundi lalaki at babae. At ang mga ito ay kanyang hiningahan. Ito po ang paghinga ay tinatawag na ruwang. Nasa salitang Griego na may ibang ibig sabihin o na may ibig sabihin hininga ng buhay. Kaya nga sa ibang simbahan, kinakanta ngayon ang Bread of God na isinulat ni Edwin Hatch na iniwasto ni Padre Manuel Francisco, isang isbita at kinanta ng bukas parang music ministry ng Gisbit Choir. Nung muli nabuhay si Jesus at nagpakita sa kanyang mga apostol, hiningahan niya at nagsabi, sumainyo ang kapayapaan at inalagunan. Ang sabi niya, tagapin ninyo ang Espiritu Santo. Gaya ng ginawa ng Ama ng paglikha ng sanlibutan. Ito din yung hanin na sinasabi niya kay San Nicodemo, isang Pariseo na naging kaibigan ng ating Panginoon, na dapat tayo ay pinanganak sa tubig at Espiritu sa pamagitan ng pagdarasal, sa pamagitan ng Espiritu Santo. Kung pati maraming simbolo, maraming mga simbolo, mga pagkaloob at mga bunga ang Espiritu Santo sa bawat isa. Ito po ang maaaring sabihin na si Jesus ang Panginoon ayon sa ating ikalawang pagbasa ngayon. Dahil sa Espiritu Santo, isinugo ng Ama ang kanyang anak at ang anak ay binigyan ng makapangyarihan ang mga apostol upang ikalagalan ang mabuting balita. Sa pagtanggap natin ng Espiritu sa pamagitan ng sakramento ng binyag at kumpil, tinatawag tayo bilang mga anak ng Diyos na may misyong ipalaganap ang mabuting balita. Ito ang ating misyon na dapat nating mapanan sa ating buhay bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano. Misyon na hinayatin ang ating kapwa at ipakaya ang mabuting balita at kakain sila tungo sa buhay na walang hanggan. Kaya nga mga kapatid, sa patapos natin ang Pasko ng muling pagkabuhay at sa pagharap natin ang panibagong yugto ng ating buhay bilang mga anak ng Diyos, hindi dito nagtatapos ang ating misyon. Bagkus, ito po ay kanuna na dapat natin gampanan
ang inaangas sa mga misyon, sa ating misyon na ipahayag ang mabuting balita at magbigay tayo ng pag-asa sa ating kapwa. Maraming bawat isa sa ating iba't ibang ginagampanan natin misyon sa buhay. Ngunit isang misyon na dapat tayo ay magkaisa. Ang misyon na ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan. At doon, ginagampanan natin ang ating tungkulin bilang mga mananampalataya at bilang Kristiyano. At doon, at dito mga kapatid, tayo ay nakikipagkaisa sa simbahan para ipalagahan ang mabuting balita. Saan tayo? Picture tayo dalawa. Tampo? Mulan ba? Yan. Maria Dolorosa! Maria Dolorosa. Ayaw ni. O, dali na nga. O, si Father. O. Bakit na lang niya Maria Dolorosa? Uy, lapit. Mabatas yung ano. Ang pila? Ah. Mainit. Mainit. Dali na. Yun. Happy birthday sa simbahan. Medyo makulimlim ang panahon. Look. Maulap ang kalangitan, puti ang langit eh. Makulimlim. Umaangon ako. Magpayong lang ako. Uy, may ibon dun. Makulimlim ang kalangitan. Oh. Daming bulaklak. Ay, daming bunga pala. Bunga. Ito rin yung malunggay.
So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is Love Lines. Have a good day and God bless.